Bagong nurse pa lang ako noon at halos 2 linggo pa lang akong nagtatrabaho sa isang pampublikong ospital. Marami pa akong hindi kabisado kaya madalas akong kinakabahan sa bawat duty. Gusto kong maayos ang trabaho ko pero dahil sa pagod at pressure, nagkakamali pa rin ako paminsan-minsan. Isang gabi, naka-duty ako sa medical ward. Bandang 10:00 na ng gabi nang mapansin kong mali ang nailagay kong oras sa chart ng isang pasyente. Habang inaayos ko yon, may lumapit na doktor na matangkad, medyo may edad at nakasuot ng puting coat. Kilala ko siya dahil nakita ko na siya noong orientation namin. Bigla niya akong pinagsabihan. "Anong ginagawa mo? Ilang beses ko nang sinabing dapat maingat ka sa charting. Paano kung mapahamak ang pasyente?" Napahiya ako at hindi na nakasagot. Galit na galit siya at ilang minuto akong pinagsabihan bago siya tuluyang umalis. Pagkaalis niya, hindi ko na napigilang umiyak. Pakiramdam ko, wala akong kwentang nurse. Napaupo ako sa isang bakanting upuan malapit sa nurse station habang pinupunasan ng mga luha ko. Maya-maya, nilapitan ako ni Ate Lisa, isa sa mga senior nurse. "Oh, bakit ka umiiyak?" "Napagalitan po kasi ako ni Doc. Sabi niya, ang dami ko raw pong mali." Nagtaka siya. "Sinong doktor?" Sinabi ko kung sino. "Matangkad po, may uban na, pasalamin at may nunal sa kaliwang pisngi. Siya po yung lagi kong nakikitang umiikot sa ward." Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Ate Lisa. Namutla siya at ilang segundo akong tinitigan. "Sigurado ka ba?" "Opo." Hindi siya agad nakapagsalita. Maya-maya, hinawakan niya yung kamay ko. "Iha, si Doc Ramirez ba ang tinutukoy mo?" "Opo yata. Hindi ko po alam ang pangalan niya eh." Napaupo siya at tila hindi makapaniwala. "Hindi pwede." "Bakit po?" Mahina siyang sumagot. "Si Doc Ramirez, 3 araw nang patay." "Ate, wag naman po kayong magbiro." Pero seryoso ang mukha niya. "Inatake siya sa puso habang pauwi galing duty. 3 araw na ang nakalipas. Kahapon lang ang burol niya." Hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman ko noon. "Pero kanina lang po, napagalitan niya pa ako." Dahan-dahang tumayo si Ate Lisa at dinala ako sa bulletin board ng mga empleyado. Nakapaskil doon ng isang litrato na may itim na laso. Nang makita ko yon, halos manghina ako. Siya mismo ang doktor na kumausap at nagalit sa akin ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Hindi ko mapigilang mapaatras habang nanginginig. Hindi ko makakalimutan ang karanasan kong yon. At mas lalo akong kinalabutan nang ikwento ng ibang matatandang nurse na kahit wala na si Doc Ramirez, may mga pagkakataong may naririnig pa rin silang boses niya sa hallway. Siguro, mahal na mahal lang talaga ni Doc Ramirez ang trabaho niya. At kahit 3 araw na siyang patay, mukhang hindi niya pa rin maiwan ang ospital na minsan niyang itinuring na pangalawang tahanan. Ako si Kelvin at nagtatrabaho ako sa isang BPO company sa may Quezon City. Dahil malayo ang bahay ko, nag-decide akong mag-bed space sa isang condo malapit sa trabaho. 3 kami magkakasama sa unit pero magkakaiba kami ng schedule. Kaya madalas, mag-isa lang ako kapag umuwi ng gabi. Noong unang buwan ko doon, wala naman akong napansing kakaiba. Tahimik ang buong floor at mababait naman ang mga kapitbahay. Pero isang gabi, bandang 12:00 na ng madaling araw nang makauwi ako. Habang naglalakad ako sa hallway papunta sa unit namin, may napansin akong batang lalaki na nakatayo malapit sa emergency exit. May 7 o 8 taong gulang siguro.
Nakasuot siya ng puting t-shirt at short. Nakayuko lang ito at hindi gumagalaw. Nagtaka ako. Nasaan yung mama mo? Tanong ko. Pero hindi ito sumagot. Bigla ito naglakad papunta sa may dulo ng hallway. Inisip ko na baka anak ng isa sa mga nakatira ron, kaya hindi ko na pinansin. Kinabukasan, ganon ulit. Pagdating ko ng alas 11 ng gabi, nakita ko na naman ang parehong bata sa parehong lugar. Pagkakita sa akin, ay dahan-dahan itong naglakad papunta sa hagdan. Napailing na lang ako. Ano ba namang bata to? Gabing-gabi na, naglalaro pa rin. Sabi ko na lang. Halos 1 linggo ko siyang nakikita gabi-gabi. Hindi ko naman siya kinakatakutan dahil normal naman ang itsura niya. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko na napigilang usisain. Bandang 1:00 na ng madaling araw noon, nakita ko ulit ang bata. "Hoy bata!" Tawag ko. Naglakad siya papunta sa may emergency stairs. Doon ako sumunod. Habang pababa siya ng hagdan, napansin kong sobrang tahimik. Wala akong marinig na yapak niya kahit malinaw kong nakikitang naglalakad siya. "Uy bata, sandali lang." Huminto siya. Nakatalikod siya sa akin. Lumapit pa ako. "Bakit ka ba laging nandito?" Unti-unti siyang lumingon at doon nanlamig ang buong katawan ko. Wala siyang mga mata. Puro itim ang butas ng kanyang mga mata at may tumutulong maitim na likido na parang dugo. Nakabuka rin ang bibig niya ng sobrang laki na para bang hindi normal na tao. Hindi ako makagalaw. Pagkatapos, ngumiti siya. Doon ako napasigaw. Tumakbo ko paakyat ng hagdan at halos madapa sa pagmamadali. Nang makarating ako sa unit namin, nanginginig akong isinara ang pinto. Nagising ang isa kong kasama. "Oh pare, okay ka lang?" Pero hindi ko na lang sinabi ang nakita ko dahil baka isipin niya na nababaliw ako. Kinabukasan, tinanong ko ang guard kung may batang nakatira ba sa floor namin. Napatingin lang siya sa akin. Sir, wala pong batang nakatira dyan. At saka bihira na pong may dumadaan sa hallway nyo kapag madaling araw." Hindi ko na ikwento pa ang nakita ko. Ang nakapagtataka lang, mula noong gabing yun, hindi ko na ulit nakita yung batang yun. Ako si Mila, isang nurse sa isang pampublikong ospital sa Maynila. Mahigit 3 taon na ako nagtatrabaho noon. Night shift ako, kaya sanay na ako sa pagod, iyakan ng mga pasyente, at kung minsan, sa mga kakaibang kwentong naririnig ko mula sa mga kasamahan ko. Bandang 2:00 ng madaling araw, tahimik na ang ward. Karamihan sa mga pasyente, tulog na, at ang kasama kong nurse, nasa kabilang bahagi ng floor. Habang nag-aayos ako ng mga chart, napansin kong may ilaw na nakabukas sa room 212. Alam kong bakante yon. Doon kasi namatay ang isang matandang babae. 2 araw pa lang ang nakakalipas. Akala ko may utility person na pumasok, kaya pumasok ako ron. Pagdating ko, nakabukas nga ang ilaw, pero walang tao. Pinatay ko ito at bumalik sa nurse station. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang call bell ng room 212. Napatingin ako sa monitor. Imposible. Wala namang pasyente ron. Tinawag ko sa intercom ang kasama kong si Joy. "Joy, pumunta ka nga rito. Naglolo ko yata yung call button ng 212. Pagdating niya, pareho kaming napatingin sa monitor dahil tuloy-tuloy ang pag-ilaw ng signal. Nagtawanan pa kami. Baka may multa na nagpapatawag ng nurse. Biro ni Joy. Dahil baka sira lang ang switch, sabay kaming pumunta sa kwartong yon. Pero pagdating namin, nakabukas na naman ang ilaw
At ang mas nagpatayo ng balahibo ko, maayos na nakatiklop ang kumot sa kama na kanina ay magulo. Nagkatinginan kami ni Joy. "Inayos mo ba to?" Tanong ko sa kanya, pero umiling siya. Biglang may malamig na hangin na dumaan kahit sarado ang mga bintana. At kasunod nun, dahan-dahang tumunog ang call bell sa tabi ng kama. Hindi na kami nag-usap. Pareho kaming mabilis na lumabas ng silid. Kinabukasan, kuminento namin yun sa isa sa mga senior nurse. Hindi na siya nagtaka. "Yung matandang namatay dyan, mabait na pasyente yon. Tuwing gabi, tumatawag siya ng nurse para lang humingi ng tubig o magpasalamat." Napangiti na lang ako noon. Matapos yun, tuwing mapapadaan ako sa room 212 ng 10 oras ng gabi, palagi akong bumubulong ng, "Nay, kung nandyan man kayo, magpahinga na po kayo. Okay na po kami rito." Hindi na muling tumunog ang call bell ng room 212. Pero hanggang ngayon, kapag sumasapit ang night shift at sumasapit ang 2:00 ng madaling araw, naaalala ko pa rin ang gabing unang beses akong natakot sa loob ng ospital. Bagong lipat pa lang ako noon sa psychiatric ward ng isang ospital. Matagal na akong nurse, pero yun yung unang beses na na-assign ako sa mental ward. Marami ang nagsasabi na wag akong matakot dahil karamihan sa mga pasyente ron, kalmado at tahimik naman. Unang gabi ng duty ko, napansin kong kakaiba ang katahimikan sa lugar. Hindi tulad ng ibang ward na maingay at abala. Dito, ang maririnig mo lang, halos ang yapak mo. Bandang 12:00 ng hating gabi, ako lang ang nasa nurse station habang umiikot ang dalawa kong kasama. Habang nagsusulat ako ng mga chart, may narinig akong mahinang katok mula sa dulo ng pasilyo. Napatingin ako sa CCTV monitor. Walang tao sa koridor. Akala ko, guni-guni ko lang. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko naman na may tila humihila ng bakal na kama sa isa sa mga bakanting silid. Tumayo ako at sinilip ang kwarto. Walang tao. Nakapreno ang mga kama at wala namang dahilan para gumalaw yon. Pagdating ko sa nurse station, nadatnan ko ang isa kong kasamang nurse na si Maris. "Ikaw ba yung kumakatok kanina?" Tanong ko. Napatingin siya sa akin. "Hindi oh. Galing kami sa kabilang wing." Hindi ko na lang pinansin. Bandang madaling araw, tahimik na ang lahat ng pasyente. Yung iba, mahimbing na natutulog. At ang iba naman, nakatitig lang sa kisame. Habang naglilibot ako, napansin kong nakabukas yung pinto ng isolation room. Nagtaka ako dahil walang pasyenteng nakakonfine ron. Paglapit ko, nakita kong may lalaking nakaupo sa kama. Nakasuot siya ng lumang hospital gown, tapos nakayuko siya. Akala ko, may nailipat na pasyente na hindi ko alam. "Lolo, bakit po kayo nandito? Bumalik po tayo sa room nyo." Hindi siya sumagot. Nang ilawan ko siya gamit ang flashlight, wala nang tao. Napaatras ako. Kasabay nun, biglang nagsara ang pinto sa likod ko. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Agad kong binuksan ang pinto at bumalik sa nurse station. Nakita ko ni Maris na maputla. "Ano nangyari?" Kwento ko ang nakita ko. At sabi niya, may kwento daw dati na may matandang pasyente na namatay sa isolation room. Tahimik lang daw yon at laging nakayuko sa kama. Hindi ako agad naniwala, pero kinabukasan habang inaayos ko ang lumang records, may nakita kong litrato ng mga dating pasyente. Isa dun sa kanila ang matandang lalaking nakita ko. Parehong pareho ang muka. Doon nanindig ng sobra ang balahibo ko dahil ang matandang nakita ko ay matagal nang patay. Pagkatapos nun, madalas ko pa rin marinig ang katok sa pasilyo
at ang tunog ng kama na tila hinihila kapag madaling araw. Pero hindi na ako lumalapit sa isolation room kapag ako lang mag-isa. Noong 2023, lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho. Dahil gusto ko makatipid, nakibed space ako sa isang maliit na apartment kasama ang 3 babae na hindi ko naman kilala. Mababait sila. Maayos naman ang lahat. Pero pagsapit ng ilang araw, may kakaiba akong naranasan. Isang gabi, nagising ako pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Mulat ang mga mata ko pero para akong napako sa higaan. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Ilang segundo rin akong ganon bago ako tuluyang nakagalaw. Inisip ko na baka dahil lang sa sobrang pagod sa trabaho. Pero kinabukasan, nangyari ulit. At sumunod na gabi, gano'n na naman. Habang nakaratay ako at hindi gumagalaw, pakiramdam ko may nakatayo sa paahan ng kama ko. Hindi ko makita ng maayos dahil madilim, pero ramdam na ramdam kong may nakatingin sa akin. Pagkatapos kong makagalaw, agad kong binuksan ang ilaw. Tulog pa rin ang mga kasama ko at wala naman akong nakita. Hindi ko yun ikwento sa kanila. Baka isipin nilang nag-iinarte lang ako. Pero habang tumatagal, mas lumalala ang mga nararanasan ko. Minsan, habang inaatake ako ng sleep paralysis, pakiramdam ko, may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. May naririnig pa akong mahinang bulungan na hindi ko maintindihan. Sa sobrang takot, halos ayoko nang matulog. Hanggang sa isang umaga, napansin ng isa kong kasama na namumutla na ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang ilang araw ka nang walang tulog. Tanong niya. Doon ko ikwento ang lahat. Nagkatinginan silang 3. Tapos sabi ng isa, akala ko ako lang. Sinabi niyang ilang beses na rin siyang nagkaroon ng sleep paralysis sa apartment na yon. Ang isa pa naming kasama, madalas daw magising na parang may nakamasid sa kanya sa gitna ng gabi. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o ano. Pero doon na ako nag-decide na hindi ko na kayang manatili pa roon. Pagdating ng sweldo ko, agad akong lumipat ng ibang matitirahan. At nakapagtatakang simula nang umalis ako sa apartment na yon, hindi na ako muling nakaranas ng sunod-sunod na sleep paralysis. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung stress lang ba yon o may iba pang dahilan. Pero ayoko na ulit maranasan yung sleep paralysis. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Gerson, isang college student na nag-aaral sa Quezon City. Noong mga panahong yon, naghahanap ako ng matutuluyan na murang apartment o bed space. Sa tulong ng isang kakilala, nakahanap ako ng bed space sa isang lumang apartment. 4 kaming magkakasama sa isang kwarto. Maayos naman sila, tahimik at bihira mag-usap. Akala ko, mga seryosong estudyante lang o kaya mga taong pagod sa trabaho kaya hindi masyadong palakibo. Pero napansin ko tuwing madaling araw, minsan 2:00 o 3:00, nagigising ako dahil may naririnig akong mga bulungan. Noong una, inisip kong nagkukwentuhan lang sila o baka nanonood ng video sa cellphone. Hanggang sa isang madaling araw, nagising ako dahil parang may naaamoy akong kandilang natutunaw. Pagdilat ko, mahina lang ang ilaw sa kwarto pero may liwanag na nanggagaling sa sala. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakaluhod ang 3 kasama ko sa sahig. May mga kandilang nakapalibot sa kanila at sabay-sabay silang nag-uusal ng parang dasal na hindi ko maintindihan. Hindi ito katulad ng mga naririnig ko sa simbahan. Mabagal, pabulong, at kakaiba ang tono na para bang iisang tao lang ang nagsasalita kahit 3 sila. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila,
Pero pakiramdam ko, hindi ko dapat yun nakita. Agad akong bumalik sa higaan at nagtalokbong ng kumot. Naririnig ko pa rin ang mahihinang pagbigkas nila. Gusto kong tumakbo palabas pero natatakot akong malaman nilang gising ako. Nagpanggap akong natutulog kahit halos marinig ko ang tibok ng puso ko sa sobrang takot. Hindi na ako nakatulog hanggang mag-umaga. Pagsikat ng araw, wala sila sa apartment. Di ko alam kung saan sila pumunta. Pero agad kong kinuha ang mga gamit ko. Isiniksik ko sa bag ang mga libro at damit ko at umalis nang hindi nagpapaalam. Tinawagan ko ang may-ari ng apartment para sabihing hindi na ako babalik. Nang tanungin niya ako kung bakit, hindi ko na sinabi ang dahilan ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang ginagawa ng mga dati kong kasama. Pero isang bagay ang sigurado ko. Kung hindi ako nagkunwaring tulog ng gabing yun, hindi ko alam kung ano nang nangyari sa akin. Ako si Harry at mahigit 3 taon na ako naka-bed space dito sa isang condo sa may Quezon City. Nasa 5th floor kami. Isang gabi, bandang alas 11, hindi ako makatulog kaya lumabas ako ng terrace para magpahangin. Tahimik ang paligid at kaunti na lang ang mga sasakyan sa kalsada. Habang nakatayo ako roon, bigla kong naamoy ang isang mabahong amoy na parang nabubulok na hayop. Medyo nagtaka ako. May patay yata na daga sa baba, sabi ko. Tumingin ako sa ibaba at pinagmasdan ang madilim na bahagi ng iskinita sa likod ng kondo. Doon ko napansin ang isang lalaki at isang babae. Dahil sa dilim, hindi ko gaanong makita ang mukha nila, pero magkadikit sila at akala ko magkasintahan na may ginagawang kalokohan. Medyo yumuko pa ako sa railings para mas makita ko sila. Grabe naman, dito pa talaga sa iskinita. Pero habang nakatingin ako, may kakaiba akong napansin. Parang hindi normal ang kilos nila. Ang babae na kanina ay nakayakap sa lalaki ay biglang yumuko ng sobrang baba. Samantalang ang lalaki naman ay tila unti-unting gumagapang. Akala ko nun nagbibiro lang sila, pero napansin kong tila humahaba ang kanilang mga braso at paa. Napakurap ako. Pagmulat ko, wala na akong nakitang tao. 2 malaking asong itim na lang ang nandun. Nakatayo sila sa gitna ng iskinita. Napalunok ako. Hindi normal ang laki nila. Pareho silang sobrang itim at kahit madilim, kitang-kita ko ang mapupula nilang mga mata. Doon ko rin napansin na ang mabahong amoy na naaamoy ko tila nanggagaling sa kanila. Biglang tumingala ang isa. Parang may naramdaman ito. Nanlamig ang buong katawan ko noon. Agad akong yumuko sa sobrang takot. Huwag sana nila akong makita, paulit-ulit kong sabi. Mabilis akong pumasok sa loob ng unit at ginising ang isa kong kasama. Pre, bilis! May kakaiba sa baba. Inis siyang bumangon. Ano ba yan, Hari? Alas 11 na. Hinila ko siya papunta sa terrace at itinuro ang iskinita. Pero wala na. Tahimik na ulit ang lugar. Pre, wala naman eh. Lutang ka lang yata. Matulog ka na, sabi niya sabay balik sa higaan. Hindi na ako nakipagtalo, pero halos hindi ako nakatulog ng gabing yon. Lumipas ang mga araw at hindi ko na muling nakita ang 2 asong yun. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa kondo. Pero hindi ko makakalimutan ang nakita kong yun. Nagtatrabaho ako noon sa Maynila bilang sales lady. Ako nga pala si Lisel, 23 years old. Dahil mahal ang renta,
Inalok ako ng dati kong kakilala na si Lovely na makitira muna sa inuupahan niyang apartment. May isa pa siyang kasama roon, kaya 3 kami sa maliit na unit. Noong una, maayos naman ang lahat. Magkakatabi pa kaming matulog sa iisang kwarto. Sabi ni Lovely, wag ko raw alalahanin ng bayad dahil kaibigan naman daw niya ako. Pero pagdating ng 2nd linggo, may napansin ako na kakaiba. Tuwing madaling araw, bandang 3:00, parang may mahina akong naririnig na umiiyak. Akala ko noong una, isa lang sa kanila ang umiiyak habang natutulog. Isang gabi, nagising ako dahil sa tunog na yon. Mahina lang, parang babae na humihikbi. Dahan-dahan akong bumangon. Natahimik bigla yung kwarto. Si Lovely at isa pa naming kasama ay parehong mahimbing na ang tulog. Pero malinaw na malinaw ang pag-iyak. Galing ito sa may kusina. Kinabahan ako, pero sinilip ko pa rin. Paglabas ko ng kwarto, madilim ang sala at kusina. Tanging ilaw lang mula sa poste sa labas ang pumapasok sa bintana. Huminto ang pag-iyak. Akala ko na malikmata lang ako kaya bumalik ako sa higaan. Pero pagkapikit ko pa lang, may narinig naman akong mahinang yabag. Parang may naglalakad na nakapaa. Pagdilat ko, nakita kong nakaupo si Lovely sa kama niya. Lovely? Hindi siya sumagot. Nakatungo lang siya. Akala ko gising siya, kaya babangon na sana ako nang biglang marinig ko ang boses niya mula sa tabi ko. Lisel, matulog ka na. Nanlamig ako. Nasa kabilang kama si Lovely at nakahiga pa rin siya. Unti-unti kong ibinalik ang tingin ko sa nakaupong babae. Hindi pala si Lovely. Mahaba ang buhok nito, nakasuot ng puting damit at nakatungo lang. Sa sobrang takot ko, nagtalokbong ako ng kumot at hindi na ako gumalaw hanggang mag-umaga. Kinabukasan, sinabi ko kay Lovely ang nakita ko. Bigla siya natahimik. Akala ko hindi mo mararanasan, sabi niya. Doon niya sinabi na bago pa sila lumipat sa apartment na yon, may dating umuupa roon na babae na namatay matapos iwan ng nobyo. Hindi nila alam ang dahilan, pero natagpuan na lang daw yung patay. Simula nun, may mga bed spacer daw na hindi na tumatagal sa unit. May mga nakakarinig ng pag-iyak. May nakakakita ng babaeng nakaupo sa gilid ng kama. At may ilan pang nagigising na may nakatayo raw sa tabi ng kama nila at nakatitig sa kanila. Hindi ko na pinansin yon. Pero makalipas ang 3 gabi, mas malala ang nangyari. Nagising ako dahil parang may humihila sa kumot ko. Akala ko isa sa mga kasama ko. Pero nang imulat ko ang mga mata ko, may nakita kong babae na nakaluhod sa tabi ng kama ko. Mahaba ang buhok niya, basang-basa ang mukha niya ng luha at nanginginig ang boses niyang sinabing, "Pwede bang huwag mo akong iwan dito?" Napapikit ako sa sobrang takot. Paulit-ulit akong nagdasal. Nang dumilat ako ulit, wala na siya. Kinabukasan, nag-impake ako agad. Pinigilan pa ako ni Lovely noon. Pero sabi ko, kahit makitira pa ako sa boarding house na mas mahal, hindi na ako ulit matutulog sa apartment niya. Nagpasalamat pa rin naman ako dahil tinanggap niya ako. Pero hindi na ako nagpapigil na umalis. Yun lang naman po yung kwento ko. At hindi ko makakalimutan yung karanasan kong yun. Ako si Mariel, bed spacer sa isang kondo. Isang gabi, bandang 10:00 na, naisipan kong bumaba para bumili ng makakain sa convenience store. Tahimik na yung paligid nun at karamihan sa mga kasama ko sa unit, tulog na. Paglabas ko ng unit, dumiretso ako sa elevator. Nang bumukas ito, may nauna ng isang matandang babae sa loob. Nakasuot siya ng lumang damit at tahimik lang siyang nakatayo sa sulok.
Hindi ko na siya pinansin at pinindot ko ang ground floor. Habang pababa kami, sobrang tahimik ng buong elevator. Wala man lang tunog ng cellphone o kahit anong ingay. Maya-maya, biglang namatay ang ilaw. Napatigil ako at inisip na baka nawalan lang ng kuryente. Kinabahan ako noon. Ilang segundo rin akong nakatayo sa dilim. Kinakabahan na ako pero pinilit kong kumalma. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik yung ilaw. Agad akong napatingin sa tabi ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Wala na ang matandang babae. Ako na lang mag-isa sa loob ng elevator. Napaatras ako at paulit-ulit na tumingin sa paligid. Imposibleng nakalabas siya dahil hindi naman huminto ang elevator at walang bumukas na pinto habang madilim. Hindi ko maipaliwanag ang takot na naramdaman ko noon. Pagkabukas ng pinto sa ground floor, halos patakbo akong lumabas. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang bumibili ng pagkain sa convenience store. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na baka namalikmata lang ako. Pagkatapos kong mamili, hindi na ako nag-elevator pabalik. Tiniis ko na lang maglakad sa hagdanan kasi baka makita ko na naman siya. Yun lang naman po yung kwento ko. Pasensya na kung medyo maiksi pero sana mapasama. Salamat.